Tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Pam, 30 years old at isang single mom. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ninyo. Tandang-tanda ko pa yung umagang yon. Naglilihi ako noon at gustong-gusto kong kumain ng siopaw. Paulit-ulit kong ibinilin sa asawa ko na noon ay papasok na sa trabaho. Sabi ko, uwian ako. Ngumiti siya, tumango, at nangakong magbibitbit pag uwi. Kinahapunan wala siyang dala. Madami daw masyadong ginawa sa pabrika kaya sa pagod niya, nakalimutan niya. Magpapadeliver na lang daw kami. Nainis ako kasi parang hindi naman niya ako iniintindi. Hindi niya pinahalagahan yung simpleng hiling ko. Nagtampo ko at pinili kong iparamdam sa kanya yon. Nagluto siya ng hapunan at pilit akong inayang kumain pero hindi ko siya pinansin. Nung alam kong tulog na siya, uminom na lang ako ng gatas ng palihim. Natulog akong nakatalikod sa kanya. Kinabukasan, tahimik pa din ako. Malamig pa din ang pakikitungo ko sa kanya hanggang umalis siya para pumasok ulit sa trabaho. Bandang tanghali, nagring ang telepono ko. Hindi ko inakala na yun pala ang tawag na babago sa buong buhay ko. Naaksidente daw ang asawa ko sa pabrika. May parte daw ng makina na biglang nagmalfunction. At dahil siya ang naka-duty na supervisor, siya mismo ang lumapit para i-check. Biglang umandar ulit ang conveyor system at naipit siya. Mabilis, marahas, at walang pagkakataong makaiwas. Nadala naman daw sa ospital pero binawian ng buhay sa daan. Hindi ko maalala kung paano ko ibinaba ang telepono. Parang biglang tumahimik ang buong mundo. Parang may sumabog sa kaloob-looban ko na hindi ko mailabas. Sumigaw ako at hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ko alam kung may nakarinig. Ang alam ko lang, durog na durog ako. Ang daming pumasok sa isip ko pero isang bagay lang ang paulit-ulit. Yung huling gabi namin. Yung huling pagkakataon na kasama ko siya, galit ako. Hindi ko siya niyakap, hindi ko kinausap, hindi ko man lang nasabi na mahal ko siya. Hanggang ngayon, yun pa rin ang pinakamabigat na daladala ko. Malaki na ang anak namin at tuwing tinitingnan ko siya, naalala ko ang asawa ko. Pareho sila ng ngiti. Pareho silang maglakad. Kapag nagkukwento siya, may paraan siya ng pagsasalita na eksaktong-eksakto sa tatay niya. Minsan, kapag natutulog siya, tinititigan ko siya at doon ko mas nakikita. Yung noo, yung ilong, yung paraan ng paghinga. Parang bumabalik sa akin ang asawa ko sa ibang anyo.
Para sa mga kapwa ko tagapakinig, naway magsilbing paalala ito na huwag niyong hayaang galit ang maging huling alaala niyo sa mga mahal niyo sa buhay. Hindi natin alam kung kailan natin sila huling makakasama. Hindi natin alam kung kailan mawawala ang pagkakataon. Yung maliliit na bagay na pinagtatalunan natin, di naman talaga mahalaga. Napakaiksi ng buhay. Kung pwede ko lang ibalik yung gabing yun, yayakapin ko ang asawa ko ng buong higpit. Ay, Pam. Ay, Ang bigat Ang ng bigat. kwento na ganito. Ito'y pasakit. oo, Para sa masakit isang- talaga yan. Parang naging simple lang yung nilagay kong muscle sa likod kasi nahulog ako kanina. Amoy ba? Amoy liniment na naman ba ako? Hindi, alam mo, of course, even if we try to make this light, it can never be light. Yeah. No? Talagang totoong time will tell kung kailan magiging okay ang lahat. Alam mo yun? Ang purpose naman ni Pam is maging aral yung Correct. niya. Oo, yung So, kanyang kwento. Oo. May sinabi ba siyang gaano katagal na? Parang wala naman siya nabanggit. Oo, pare ba? So, pero yung nagre-remind yung anak nila dun sa asawa niya. Pero alam niyo mga kaibigan, yung mga bagay talaga it happened na hindi natin maintindihan. But Totoo. definitely, pag tumagal na, saka lang natin nga, Oo nga, no? Oo. And then I guess kung halimbawa kasi ang hirap sabihin na, alam mo, misis, may dahilan ng lahat. Yeah, diba? oo. Hindi mo basta-bastang pwede mo masabi yan, pero pwedeng masapak ka pagkatapos Oo. Kasi ay mahirap. Lalo na kung nandyan ka pa sa yung kalagitnaan Yes, ng it's so oo. painful na hindi mo pa nagigets talaga ng tuluyan Oo. kung bakit talaga nangyari. But eventually, you will understand why. Mm-hmm. May mga iba na eventually hindi na rin talaga nila naintindihan, kinailangan na lang ding tanggapin. Pero kung titingnan ko lang din sa outsider's perspective kung ano yung maaaring naging rason, yung being able to share this story on Yeah. radio and us being able to share it on air, na hindi lang sa Pilipinas, hindi lang nationwide, kundi worldwide, na paalala, Yes. 'di ba, na hanggat may oras ang tayo para sa mga mahal natin sa buhay, let's cherish every moment. And siguro yung isa sa mga lessons na gustong i-impart ni Pam is wag hayaan na ang pride Yes. ang maging dahilan kung bakit magkakagalit kayo, yung bang Correct. pataasan. At tandaan, ang pride po ay sinasabon. Tama. Hindi po siya inuugali, 'di ba? Wag nating kakalimutan 'yan, kabisyo. Ay, a Oo. reminder for all of us. Alam mo, Para sa akin naman, it does serve naman yung purpose nito. Ito yung pinaka-purpose na ma-share ni Pam kasi hindi natin alam na merong nakikinig dito ngayon na may pinagdadaanan The same, din. The same. diba? Almost the same. O baka may tampuhan kayo ng asawa mo na wag nang patagalin. Correct, O baka correct. sabihin nyo naman sa amin, ang galing nyo lang magsalita. Oo, hindi. Kasi kami, we've been through different situations, As hindi in, man eksaktong hindi nyo katulad mo. gugustuhin. Hindi nyo iisipin na, ayaw ko na lang palang maging Diego Bandido at saka Nicole Ayala. Akala ko masaya lang pala sila. Hindi. 'Di ba? We've been through so much also. Yan. Parehas mo. Oo. Parehas ni Pam. Parehas nating lahat. Lahat po Oo. tayo may ganyang kanya-kanyang mga pagsubok na hinaharap. Kaya alam namin, Pam, kung gaano kahirap yung pinagdadaanan mo. Dahil doon kami din nanggaling. Oh. Eventually, magiging katanggap-tanggap na yung mga pangyayari. Oho. Tapos minsan may mga pitik na lang yan talaga ng kunyari nung sinulat mo to, for sure bumuhos yung luha mo. Tinag mo pa rin as pinakamasakit na pangyayari sa buhay mo kasi napakasakit naman talaga. And there are times na sinisisi mo yung Sarili mo, 'di ba? Oh. Totoo, 'di ba? Na kung sana hindi ako nagmataas, kung sana Oo. hindi ako nagalit. Sa totoo lang, siopaw lang naman, 'di ba? Ayan, Ang oo. pinagmulan ng lahat. Pero dapat malinaw din sa'yo, Pam, though hindi mo hinihingi yung advice namin na para wala kang guilt feeling kasi wala ka namang kasalanan kung bakit namatay yung... Hindi mo naman asawa mo. kasalanan eh. Oo. Tsaka hindi naman natin pwedeng sabihin, wag na magalitan lahat. Hindi Oo. normal
normal lang naman magtampo. Tama, no, buntis siya nito. Buntis, naglilihi siya. Naglilihi siya eh. So, during that specific time, may hormonal imbalance. Tsaka may sinasabi talagang paglilihi. Hindi ko kasi masyado siyang naranasan, Jegs eh. So, meron. Kaya nga na-come up yung term na paglilihi eh. So, nandun ka. Tsaka nandun ka sa tampu-tampuhan ka kasi hindi niya pinagbigyan eh. Gustong-gusto ko. Di ba nandun ka eh. It's a maternal impression ng tawag correct. sa psychology. At hindi mo kasalanan. Hindi mo talaga actually kasalanan. Siguro ang talagang punto lang dito kaya din talagang sinishare ni Pam is that it's a reminder for everyone na wag lang hayaan na yung galit ang mamayani kasi you can never say na hanggang kailan yung buhay natin. Correct. Diba? Na sure na merong bukas na dadating. Diba? Again, ulitin natin kung ilalagay natin sa sitwasyon natin ngayon sa fuel crisis. Nung pumasok yung taong 2026, hopeful tayo Yes, we are very excited. Year of the Goat ka ba? Horse. Horse. Ako Year of the Goat na friend ni Horse. Friend daw ni Horse eh. So sabi ng mga astronomer, lahat ng mga animer, 'di ba, na sobrang good year ito para sa mga goat. Kasi friendly namin ang horse. Anyari, 'di ba? Kasi nga walang makakapagsabi. Correct. Wala talagang makakapagsabi. Kaya yun yung lagi nating pinapaalala na pag may pagkakataon na magpatawad, gawin. Hindi ito madali Madali lang sa kami. Syempre kami sabi-sabi lang pero pag may mga kinaiinisan din kami, naku, bala ka sa buhay mo, mamatay ka na, di ba? Minsan may mga ganun pa rin eh. Parang sinasabi ni Nicole na Year of the Goat siya, dapat maganda yung ano. So parang sa buhay din natin, hindi pa tapos yung buong taon. Hindi. 'Di ba? Hindi pa tapos yung buhay mo. Yung kwento nasa dulo pa eh. Yun doon pa yung ano natin eh. Nandun pa yung finish line. Sabi nga kung hindi pa happy, hindi pa ending. 'Di ba? So anything can truly happen. Yun naman talaga yung sinasabi ni Pam dito. So cherish our loved ones. Kung magagalit, siguro may timeline yung galit. Yes, to be honest, yung timeline nga ni Pam, hindi nga matagal yun eh. Correct. Overnight lang yun. Normal nga lang yun na paminsan, nakakatulugan na lang natin yung pag-iyak, di ba? O yung inis. Normal naman yun talaga. nga lang ang masaklap. Normal naman talaga yun. Kasi tao lang tayo. Ang masaklap lang, wala kasing assurance ng bukas. Correct. Na kapag ka pumasok ka, assured ka na makakauwi ka pabalik. Di ba? Yun eh. So siguro dito yung medyo binabalik-balikan lang ni Pam yung kung sana kinausap, sana hindi ako nagtampo. Pero again, hindi mo kasalanan, hindi mo Pam. kasalanan. Wala kang part doon sa disgrasya na nangyari. Wala. Hindi mo namang ginusto yun. 'Di ba? Wala namang may gusto pati nun. And at least ang maganda lang din, 'di ba, until the very end, ang iyong asawa ay naging isang mabuting empleyado. Yes. Yun na lang. And may anak ka, nakamukhang kamukha niya at may mga mannerism na nakuha niya. Ayan, 'di ba? So, it's a gift. It's a gift talaga na nakikita mo na parang kasama mo pa rin din siya. Ayan. Hindi ka naman humingi ng advice sa amin pero may mga binigay kami, pero again, ang lesson na ito ay para sa lahat. Hindi na si Pam. Yes. Hindi na si Pam kasi si Pam naman gustong mag-share na sana may matutunan ng lahat. Correct. Para sa lahat, wag nang patagalin masyado ang galit. Pag-usapan ka agad. Pag-usapan agad, ganyan. Normal lang naman magkainisan pero wag nang patagalin. Yun lang talaga yun. Kasi ayaw nating mapunta, I'm sure si Pam ayaw niya na mapunta yung mga tao sa sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon. Kasi napakahirap. Oo. Kasi yung to lose somebody actually, napakahirap na yun eh. Pero to lose somebody nang hindi mo na siya nakausap or yung huling memory mo ay magkagalit kayo, mas mahirap siya. 'Di ba? So kaya ayaw ni Pam. It will hunt you down. Oo, kaya ayaw ni Pam na maranasan din po nating lahat yun. So yun lang yung pinaka-purpose ni Pam na pag may hindi pagkakaunawaan, mag-usap kayo at i-settle ka agad. Correct. Oo. Salamat, Pam, for sharing your story with us. Eto pa rin po at balang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Medyo mabigat yung story ni Pam to end our... Oo nga to end our segment for today. Pero, such is life. Nakakalurky. Since papunta na tayo dun sa Holy Week next week, diba? So parang nilay-nilay. It's a reminder na rin din na yun nga, yung pagpapatawad, yan, yung pinaka-importante. Well, bigat. Masakit pa yung likod ko kaya...
Parang yung likod ko konektado sa brain ko. Laging siya. lalong ang daming lamig yung pumasok. Para lagi na, kita ba? Meron. Ay, Oo, di ba? yung salon pass. Naglagay na po ng salon pa. So siya, Alright. salamat na marami mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Bye-bye! Bye.